sa may Libigan, sa may Sunrise. Kung saan dito na nuluyan yung mga taong was out. Ito na ngayon ang bahan noong Lunes ng bagyong Enteng. Ayan. Sabi nila sa akin, sila ibaalis sila itong araw ng Biyernes. Ayan. Wish tayo natin sila at tingnan natin sila dun sa lugar kung saan. Ito na ngayon ang bahan yung mga tao nito. Para mabigyan natin ng tulong na abot sa ating mga tayo. Parang wala na yata yung mga tao. Wala na, nag-ano na kasi gagamitin na yung eskwelahan. Eskwelahan. Kailan gagamitin? Ngayon o bukas? Bukas gagamitin? Opo, bukas na. Siguro lilinisin mo na nila, no? Ano, doon na kayo lilipat na kayo doon? Ayun muna, nakisilong muna doon sa kubo ng kapitbahay namin. Kaya yan, palis na kami dito sa kailangan na kasi yung route ay yung eskwelahan. Punta na lang ako sa lugar mo, may ano? Sige, salamat ah. Ano yung pampaligo? Umalis na pala yung mga tao dito. Yung mga na-evacuees. Naging pangsamantala nilang silungan itong eskwelahan. Gagamitin nila itong eskwelahan kaya lang. Hindi naman naibigay sa atin kung saktong detalye. Pagkala natin yung lugar ng awas out na bagyong Enteng mga sa ng ating coordinator dito si Maisa. Isa sila sa sa nawas out ng bahay. Papasok tayo dito para tignan natin mga kaibigan, mga kalinga yung anong pwedeng may tulungan din sa abot natin sa iya. Ang bala kasi dito ay bigyan sila ng ng tent kahit paano para maging temporary ng silungan sa panahon ng umulan. Ayan. Ang lalim ng hinukan nilang lupa sa may sa may kubo. Tara. Puno. Ayan, dito yata sila kaibigan, dito ka ba magano? Temporary? Ayun ang may-ari. Ilang pamilya kayo dyan? Ilang pamilya kayo dyan gagamit yan? Ha? Hindi ko pa alam kung ilan. Diyan muna yung gamit kasi. Gamit lang. Asa yung yung lugar ng bahay mo? Ayan, nakalimutan. Ayan, nasira yung bike yun. Yung mga putik dito sa paligid. Ito ba yung tinatayo ng bahay mo? Oo. Ayan, ito mo bang yan? Ito. Ayan yung bahay mo. Buti naman nakalis ka agad kayo, no? Oo. Kaya makalingat po. Dapa lahat. Pero may mga kaibigan. May talagang total tinangay ng agos. Mga ilan sa yung balita. Bali, 4. Ito, may mga tinangay ng mga... Yung dinala talaga ng agos. Inumin ba? Mga tao? Hindi, yung bahay na nasama sa baha. Mga ilan sa mo? 4 kami rito ang natangay ng Hindi, yung maliban doon sa... Pwede talaga naalis nakasama sa pag-agos. Sabi mo lang kay ate. Bali, isa, yung bahay talaga na Yung namatayan. Wala akong pera. Yung nalunod. Yung bahay nila. Talaga nadala yun ng Wala nga ni, pera. Ayan, isa sa ating bibigyan to ng ng dono. Kahit paano maging cover niya sa sa kanyang bahay kasi meron palang naiwan pala yung kanyang bubong ngayon. Mga kaibigan niya. At ito, walang natira yata itong isang bahay nito. Dapa. Kaibigan kanina yan. Itong sa akin po yan. Asa ba yan? Mga materialis ko po yan. Yan Parang- po yung nakatayo ah. Yan po Parang may flooring panjangsap na lang yung natira, no? Opo. Ilan lang natira, yung bandang konting yan. Opo. Yun na lang. Ayan, buti nakapagtatayo-tayo ka na ng konti. Opo. Ikaw pala pinakamalapit sa sa ilog. Ako nga po. Anong oras na umangat yan tubig niya? Mga sa palagay mo sa tansya mo mga anong oras? Mga anong oras sa tansya mo umangat yung malakas? 7:30. Mga 7:30. Ano, biglaan o unti-unti? Biglaan po yun. Unti-unti po. Tapos nagpamula po kasi tubig dito. Nagsalubong na po. Ayun. Umapaw na rin dito. Yung tubig po galing sa taas, dito rin po ang takbo. Nabutas po kasi yun ah. Kaya po nagsiyapol na. Wala na labasan. Buti nakakita nyo kagad at nakalis kayo. Opo. Anong pangalan mo, brother? Froilan po. Froilan. Roylan. Matagal ka na ba dito? Matagal na po. Tagal na. 24 years na po ako dito. Kaibigan na
isa rin sa ano, bigyan natin ito ng ano, dona natin, ilang kaya natin may tulong sa kanila. Was out din yung ano, bahay ni ano ni Froilan ano. Froilan mo. Ayan, buti nakapagtatay siya. Pero bakit kaibigan, tatayo ka ulit dyan, mukhang delikado, hindi ka ba tatakot? Eh wala naman pong pagkano, lumapit na po kami sila mayor, wala rin naman may bibigay sa aming housing. Kaya Wala daw. Ay si ano, sa pamunang barangay natin, pamunang barangay. wala nga po eh. Walang naipapangako. Wala naman silang binigay na instruction na huwag mo na kayong babalik. Wala po eh. Basta po, siyempre po kami, nandun sa Sunrise, biglaan po kami pinalis ng Biyernes, nag-due date kami kahapon. Itong araw nito, ano, Biyernes. Biglaan po, makapagtayo kami. Ibig sabihin, napilitan talaga kayong bumalik. Ano. Opo. Kahit sabihin natin delikado, nakakatakot. Ano. Alerton na lang kaibigan lagi. Pag sa panahon ng tag-ulan, pag nakita mo nangangalahati na, layas na nakagit kayo. Eh, mabigat kasi taon-taon, may bagyo tayo. No? Hindi naman po, kada 4 years po ito nangyayari. Pangilang experience mo na nangyari sa lugar na ito? Pang-apat ko na po ito. Pang-apat na yan, gantong pumasok dito. Opo, Pero ngayon lang yung nawas at bahay mo. hindi po, lagi po. Lagi. Pag po, pang-apat na tayo ko na po ito. Ay bakit parang hindi ka nadala? Delikado. No choice naman po kami kung hindi ako magtatayo. Kasi naman yung pamilya ko ba? Ay pero sabihin, yung may-ari naman to, halimbawa, sino may-ari to? Si Kaporting. Ano, may-ari ng garment? Opo, Sakop niya ba ito? ito po lupa niya to. Ayan, narinig po sinabi ni Froilan. Wala silang choice. Sabi niya, 4 na taon na niyang na-experience na ganito. Pero napipilitan pa rin siyang bumalik sa lugar kasi wala naman siyang sariling matitirikan. Kaya nga sana, yung pamunang bayan o nakakasakop na Plaza Daya ay magkaroon ng konkretong aksyon para sa mga tao dito sa may lubigan na may lipat dyan sa mga housing dyan sa taas. Ayan, sana po marinig natin ang kanyang panawagan. Brother, tinutukoy mo may lamesa dyan. Ano nga may lamesa? Ang bamboo. Buo ito ano? Ang lalim pa na natabon. Paiwan siya. Ano yan? Ano siya? Taas ng pusi. Bahay yan dyan? Bahay po namin. Ay parang wala kang makitang bahay dahil sa putik na pumatong ano. Walang natira. Sa inyo nga po ito mga kaibigan, mga kalinga po. Bahay daw nila ni ate. Pero parang walang bakas na na pinagtayuan dahil sa sa na-build up ng lupa ng putik. Mga oras ba pumasok yung tubig dyan sa inyo? Mga oras po? Alas 8 siguro. Alas 8. Mga ganong kalalim, brother? Malalim na. Hindi, pero hindi naman kayo nabutan ng ganong lalim bago kayo malis. Kasi hanggang dito lang. Malis na kayo. Ayun. Basta nung nalumikas kami dito. Mas importante kasi ang buhay, di ba? Kasi anoy natin Papeles yung... nga lang nadala namin. Ano po? Mga papeles. Mabuti naman nakuha mo pa, makahagilap mo pa. Ayan, mga kalingap. Talagang ito totaling wala na pong natira. Lamesa lang po ang nagpaiwan. Ayan po. Ang kawayan. Yung isang set. Imagine po nyo yan, mataas din yan, mga ganun din yan. Mga 30 inches din yan. Pero ibabaw lang nakita. Dahil nga sa natabunan ng taas ng puti. putik yung bahay lang. Baka may mga natatakpan. Meron pa yung setan na wala, yung ibang dalawang set. Para maipatayo namin yung bahay namin. Kayo lang dalawa mag-asawa ate. Kayo lang mag-asawa, wala, may anak kayo. Meron, dalawa. Kasama nyo rito, hindi naman. Mga anak ko lang po. Kasama rin, di bali 4 pala kayo dito. Kawa pala yung mga anak nyo, walang matitirahan, babalikan. Eh saan kayo ngayon? Pinalis kayo doon. Saan kayo pantemporaryo Sa kaibigan nyo muna. Dito rin, sa lugar na ito. Sante sa tanan. Sa tanan. Ay balak nyo pa bang balikan yung bahay nyo itong ito? Oo, tatayuan pa ito. Wala, no choice eh. Ayan, no choice, narinig nyo, Wala no na po choice. kasi kami ibang malilipatan eh. Talagang dito na talaga kami napadpad eh. Kailangan pala talaga ng tulong galing sa ating local government Nabigyan kayo ng yung talagang relocation permihan na hindi niyo nadadanasin tuwing tag-ulan o bagyo. Ang ganitong sitwasyon. Ayan mga kaibigan, mga kalingap. Marinig po yung kanilang mga panawagan. Ayan, at ating sa birthday natin bukas. Ayan. Anong pangalan mo ate? Cindy po. Cindy. Ate parang walang bakas ng bahay yata yung bahay mo. Nilinis na po ng asawa ko po nung Lunes po. Kasi ganun na umupa po ulan. Tapos nung kinabukasan po. Tuloy-tuloy po ang paglilinis habang nasa evacuation. Pero parang sa malayo tinitingnan ko parang hindi siya dinaanan ng malakas na agos. Siguro kadepensa sa inyo ng konti yung pader Pero lumubog naman po lahat ng gamit po namin. Nilinis na lang po ito. Di sira na yung mga gamit nyo kung gano'n. Opo. Wala. Gano'ng kataas yung naging tubig dito? Hanggang bubong po. Hanggang, Ay grabe. opo. Hanggang bubong Totoo? dito talaga.
Ay, nung, sabi, nung, Nung tumawid po kami, sila po ilubog na, kami dito. Kaya dumaan po kami dun po sa likod ng sagingan. nandiyan sa sagingan na yan, Pero, opo. Tapos pagbalik po nung isa hanggang dibdib na. Pero, gaano katagal humupa siya? mga matagal din po. Mga nasa isang oras din po. Isang yan. oras. Nawala na rito, Nawala na. sa ilig na, no? Hmm. Ayun, mga kaibigan, narinig niyo si Ate Cindy. Mabuti yung kanyang bahay kahit sabihin natin nagawa sa light materials. Tsaka Kahit bagong gawa din po kasi ito. hindi kaya- siya natangay kasi medyo may depensa po siyang dun sa pader sa lugar niya. Siguro yun po yung nakapag, sa kanya, nakapag cover para hindi madala ng malakas Pero yung na. panggamit po namin ito ng aming sila. Ayan, maraming salamat natin din sa yung Sige po. pamayan Kalinga Prab, Kuya Bal. Isa yung masugid na tagahangan ng Team Kalinga pa yan, si Cindy. Ayan, nagpaunak po sa atin kasi nagtataka po ako yung bahay niya, malinis at buo. Samantalang po yung mga nandoon, yung apat doon ay tinangay ng bahay. Ay yung kanya ay hindi. Dahil siguro po may pader dito. Kaya natanong po natin si Cindy, salamat Sige po. sa pagsubaybay sa aming Team Kalinga pa sa panguna ni birthday ko po bukas mga kaibigan, mga Kalingap. Pero yung ating pang birthday na binigay sa atin ng kaibigan at ate ko ay sama na lang natin dito sa ating itutulong sa mga taong nandito, sa mga nawas out ng bahay. Ang plano ko, kasi hindi naman siya kalaki yun, bumili ako ng mga lona na siguro tigil namang metro, pang samantala nilang pwedeng gawing sabihin natin tent na kanilang nasisilungan dahil pinaalis na sila doon sa lugar ng Sunrise kung saan ay pangsamanta sila nanunuluyan, gagamitin daw yung school, kaya nandito na sila sa lugar nito. Ang balita ko, ang may iwan lang doon yung namatayan ng Gulandan. Kaya yung mga nandito ay abutan natin na mga siguro 5 metrong lona. Siguro bukas gagawin natin yan ng umaga, araw natin birthday. Mga Kalingap, dyan muna kayo at pupunta nito sa mga kaibigan. Yung bakas ng yung bagyo, yung mga tinangay dito. Ayan, taas ng taas ng putik. Yan si ate, mga naghahakot. Yung sitwasyon dito sa lugar ng Gladstone. Ayan, yung kabilang lubigan, magkadugtong ng Gladstone. Ano ang bahay mo dyan ate? Ang buti, di na nasira sa'yo, no? Hindi naman po sa loob ng binanata. Ito sira-sira, ano? Ayun. Puro putik po siya. May ate, may dadaan naman dyan. Meron po dito po. Ayun, hiraan tayo ng ate. Wanda. Ayun, mga Kalingap, pakita niyo po. Grabe, mga damit nila ate, oh. Ay, naku po, kawawa naman sila ate pala. Tingnan nyo, mga Kalingap. Hindi nga natanggal, pero tingnan mo naman, putik. Ate, ilang panahon mo na ito nararanasan? Ilang beses na po. Maraming beses na. Opo. Oh, bakit hindi kayo nagpapasyang lumipat? Wala pong kakayahan pong umupa. Lumipat. Kaya natipita kayo bumalik dito. Opo. Sana bigyan kayo ng pansin ng ating local government, Bigyan kayo ng tawag ito, yung permihang matutuluyan yung Lahat po ayos dyan. Hanggang doon po sa dulo ng ano po, Kaya pangalan mo? Shirley po. Ay, salamat Ate Shirley. Opo. Yan po. Yung vlogger na nagbigay ng dyan sa dulo. Si Kuya, ano ba ito? Nakalimutan. Edward T. Po? Si Edward T. Yun, si Edward. Kalingap Edward T. Yung nagbigay ng... Ayan po ang naranasan namin. Pupunta ko sana natin yung 3 bahay dyan na tanggal ang bahay. Dito po ang daan dapat. Ando po yung dulo. Pero po may daan po dyan Pwede rin. kung papunta po doon. Ayan, salamat Punta dito ako. Salamat sa pagpapadaan. Salamat. Nilagyan ni ate ng una niya ating dadaanan kasi mga Kalingap. Nakasinelas tayo, may sugat tayo, baka ma-leptospirosis tayo, delikado. Opo. Salamat Salamat din. Ayan mga Kalingap tayo nyo. Kahit siyang kabumaling, puro nagkalatan yung kanilang mga kagamitan. Ay, vlog close. Halika ako may ano mo dito. Talaga kinakalimutan mo pa ako eh. Ang ganda lang ng sahig mo Saig lang yan. Dito lang, wala nang gamit eh. Wala ate, wala naman kumain tulong ng malaki sa Okay lang yan. Kahit bigas at ulam lang, okay na yun. Kaya mo, try natin bukas kung anong madadala natin sa inyo. Oo. Dito. Scientals mo, ganda pa naman. Okay, hindi. Ano lang
yan. Iba-ibang kulay yan. Ano ba yung dingding mo? Ah, semento ito mo ba? Dito, pasokan mo naman itong aking bahay. Oh, Ang ganda pa lang sana ng sahig niya. Oh. yan lang, wala na yan. Buti walang ano. Ang bagong ko. Ito, Buti ito, walang buti walang basta- tao tumbahan dito sa inyo. Basta mahalaga buhay. Salamat at nakalis ka agad kayo ng mga panahong malakas ng tubig ano. Nag-aalanganin pa rin po kasi halos hindi kami makadandad. Tumas po bigla yung Bigla tubig. pong latas ang Bigla tubig, po talaga. napakalakas. Si ano Parang to eh. talagang undoy, malala pa. Kaibigan natin yan. Si ano, Blood si, segment. si ano yan, si Kapitbahay. Kuya Edward, taga Di Castro. Sana matulong sa amin. Kami po kahit ano lang. Mga, Kahit ano po kami wala, masaya kami na to, matulungan ng mapaglutuan namin, kaunti. no? Makapagluto. Katulad niyan, yung bahay ko pa yan. Ayan, butas din yung kanyang gilid eh. Yung loob wala po yan laman. Puro putik din na pumasok ano. Opo. Kaya kahit kaunti lang, Kaya masaya po na kami doon. nasira po yung recruit po dyan kaya bulusok po sa amin ng tubig. Hindi. At least sa mga katulad nyo na Hi guys. Anong sabi ng ating ano? ng ating barangay o ng ating municipal, ating ano, local government? Huwag na po kami magalat, may darating naman daw po. Ayun, hindi sabi. Pero walang sinabi kung kailan. wala naman. Sana nga ano. Hindi lang kami ang nagalikuan. Marami din po kasi Marami nasalantay, kaya hindi din nila agad-agad mabigyan ng tulong. Pero may sabi naman silang tutulong. Ayan, sana nga ano. Kasi madaling panahon, Kasi makaabot sa atin yung tulong ng baka ating hindi local natin government. alam, may mas malala pa pala sa sitwasyon namin. Yung katulad ng Diba? apat na Kaya- natangay ng Kaya bahay. mas inuuna nila yun. Oh. Okay lang po Salamat sa at amin. naunawaan nyo naman yung ano. Ay, opo naman po. Sa dami ba naman namin ito? Sa Kaya dami pa naman nila na kailangan gampanan sa Yung gobyerno. mga nagkakagal na malaki lang, kahit ano. Kaya nandito tayo nga, sisilipin natin ano, yung natangayan talaga ng bahay. Opo, doon. Wala Dito pa ka lang talaga. dumaan kasi- Sira na po pati rekrap. Puntahan Tara, nyo na lang po. salamat ate. Yung Gladstone tsaka lubigan. Ito nyo naman mga kaibigan, mga kalingap. Was out yung mga bahay dito. Ito. Ito nyo naman yung ano, pagkasigil tayo mga gamit. Ayan. Ang nakahambalang. Ay, ayun. Napakalaki ng sira pala dito mga kaibigan, mga kalingap. Ayan tayo naman, nagtupi-tupi yung ano. Tupi-tupi yung mga yero. Ayun. Ang laki ng pinsala sa lugar nito. Ayan, mga kalingap. Kanong bayan natin? Ha? Kanong bayan nasira? Ito, kay La Marina, pati kay G, kay Marie Chris, tapos kay Stardona Mika. Ibig sabihin parang tatlong bahay pa ganun. Opo. Tapos dito, yung dalawa na yan. Natanggal pala yung dike ano? Opo. Ang laki mga kalingap po. Ayan po. Ang Yung laki. bahay naman namin, nando doon. Ibig sabihin po yung tubig parang dyan dumaan. Sa lugar na yun. Lumapay na. Wasak po yung ano, yung dike. Eh saan bahay nyo dito? Nando doon po. Ah, hindi naman nawasat katulad nila. Hindi Sam- po, pero yung side namin, bumaliktad. Saan po yung lugar ano, yung natangay? Saan dyan? Yung Yung babae na natangayan Yung bahay po. Diyan po yung bahay niya sa may kawayan na natumba niya. Ayan, may natumbang kawayan. Nasundan natin si ate. Turo daw sa atin mga kaibigan. Pero tingnan nyo, parang walang ano, no? Parang ilog lang mismo. Parang walang bahay dito. Dahil sa lakas ng ano, ng agos. Yung bahay niya, Diyan ate? Saan po dyan? Turong po daw. ito po yung dito. Ito sa erang to. Opo, kasi dikit, malapit lang yung ilang dangkal lang simula sa bahay Parang nila. sa kanya ang unang tama ano. Opo. Oh? Parang sa kanya. Oh. Ayan, mga Kanya kaibigan. ang unang ng tubig. Sa lubong na ano, sa kanya po yung tumbok ng ano, ng tubig. Paano po ba nangyari sa kanya? Lumabas naman yun siya, kaso bumalik sa loob ng bahay niya. Kasi yung pera nga daw ang maiwanan. Kaso, di na siya nakatuwan Tangay siya. kay malakas na. Pero ibig sabihin, yung ayon sa mga iba-ibang ano, kwento, hindi naman kasama yung anak ng matangay, hindi. Hindi po. Nadala na ng asawa, Ng kapatid niya. kapatid niya. Bali, Dalawa kumbaga, ng kapatid. pagkakadisgrasya niya, yung pagbalik. Opo. Ayun. Ay, nawakan pa nga siya ng mama niya dito sa gamit. Kaso nabitawan pa rin. Buti yung mismo mama niya, hindi rin natangay, no? Muntik na rin po. Kung hindi niya bibitaw, matatangay siya. Opo. Pero masakit sa kalobin, gano'n. Hawak-hawak mo, tapos nabitaw mo, tapos Yun yung nga gano'n. po ang hindi matanggal. Oo, masakit talaga yung ganung pagkakataon. Ay, siyempre, hindi mo may alis, babae lang din siya, mahina ang pwersa. At saka siyempre kahit lalaki, pag sa lakas ng tubig, siguro talagang ganun nga mangyayari.
Ay, napakasakit po nangyari kay... Anong pangalan pala nung namatay, ate? Mika. Ayan, kay Mika, oh, mga kaibigan, mga kalingap. Dito raw sa lugar na ito. Pero parang sila na lang yata maiwan doon sa ano eh. Sa may sunrise. Dadalo na raw po yung doon sa ano, sa relocate. Pero yung mga tao dito tsaka doon sa kabila, parang pinabalik na sila. Andito na po kami lang. Galing din kayo doon? Galing. Bakit po daw kayo pinalis doon? Bawal na raw po kasi. Balita ko sabi, gagamitin. Gagamitin nga ba? Sabi po kasi ng purok namin, ano, hanggang kami na lang daw. Biyernes, bali 5 araw lang ano? Opo. Ayan. Ano pangalan mo ate? Kami nga po, Nalimutan. wala Ano pangalan mo ate? Lina. Lina. Ayan. Pero mas okay ka naman siguro kasi doon sa ibang nawalan talaga ng bahay na ganito. Nagsilbing ano po ay makalinga po. Silbing parang ilog to. Walang bakas na bahay na nakatayo dito. Hanggang doon sa likod. Yung ano nila nga, yung CR nila, parang nakatayo din kasi wala nang iniiwan. Naging pangako ng barangay sa atin, no, ng ating local government. Wala bang binigay sa atin? Wala naman silang sinabi sa amin. Sa, Kasi hindi naman daw naanod ang bahay namin. ibig sabihin, yun naman mga natangayan, ano kaya naging pangako nila? Opo. Hindi, ano kaya naging pangako doon sa mga natangayan ng bahay? Yun nga po, relocate sila. Binigyan Hindi, baka yun, yung sinasabi po ate, yung namatayan lang. Yung mga hindi namatayan. kahit hindi po namatayan, basta nawalan po ng bahay. Pero sa ngayon, sa kabila kasi, wala daw silang ganung balita. Doon mismo sa kabila doon, so may sumasakop ng bibigan. Tinanong naman po sa interview kung gusto nila magpa-relocate. Ayun. Bakit ate, sabi mo, hindi naman natangayan bahay, pero wala kang matulugan. So, anong dahilan? Ano kasi yung sahig namin po, bumaliktad. Tapos nawarak yung mga sahig namin, nagkawarak-warak. Kasi plywood lang po. Pero may dingding siya, Opo. may bubong. Yung 3 dingding na yero, kasi yero yung dingding namin, na ano po yan, yung isa napunit sa lakas ng tubig, yung 2 pong yero, yun po yung natanggal. Ayan. Siguro ate, temporary, linisin na lang muna. Kasi sa iba, di ba, talagang walang bahay. Isa yun siguro, pwede pa yun, na pangsamantalang paglinis mo, kasi may bubong ka, magagamit pa. Ayaw din ng anak na, ayaw na po ng anak ko eh. Lilipat na kayo. Maghanap na lang daw muna ng pansamantala. Ayan, mas maganda nga sana yung... Bukas po siya darating. Ay, maganda nga sana yung gano'n para yung mapanatag ating kalooban na tuwing umulan. Kasi baka daw mamaya maulit na naman, baka may mawala na naman sa... Ate, kaninong bayan? Bahay po na. Ha? Bahay po na. Bahay mo? Eh bakit parang inaalis na yata ni kuya? Na ano po talaga, nawasak po eh. Sisirain nyo ng tuluyan? Opo, hindi na po talaga kami dito. Lilipat na lang kayo? Kasi namatayan na kami ng kapatid eh. Ha? Namatayan na po kami ng kapatid dito, pa rin na kami dito. Ibig mo sabihin yung napabalita, yung kapatid mo? Mika Ellen po. May condolence pala. Pala ito, kapatid pala ito nung namatay mga kaibigan, mga kalingap. Ayan, yung bahay nila. Tumba rin. Pero Wash out talaga yung kala mama ko. wash out talaga sa kanila. Mga ilang bahay kayo lahat na na-wash out dito? 4. Pwede ba matanong kung bakit tanga yung kapatid mo? Ano po kasi yun eh. Tawag dito, nasa recraft po sila. Kaya, nung lumakas po yung alon, lumampas kay ate yung tubig, tas ayun, maano siya. Ano na natin, medyo ilapit na natin kasi mahaba kwento talaga. Hindi sabi bumalik siya. Totoo ba? Bumalik pa. Bumalik pa kuya sa bahay. Bumalik pa siya sa bahay kaya ganun. Hindi pa po siya nakakalabas nun. Yun tumano. Unang paglabas niya pa lang yun. Nagdala na siya. Yung mga kwento talaga iba-iba Ayan po ang talagang katotohanan kasi kapatid po ito. Yung pala yung nangyari sa kapatid niya. Inaabot ng Inarap mo naman yung kasi Ate, hindi magkakasama kayo ngayon nung pamangkin mo. Tsaka nanay mo magkakasama kayo. Yung bayaw mo kasama nyo. Ngayon, ibig sabihin, sa pangangalaga nyo yung pamangkin mo, yung naiwan niyo. Sino mas matanda sa inyo ni Mika? Ate po. Pangatlo po siya. Pangatlo. May ate pa po kami, tapos sumunod, tapos pangatlo. Hanggalay. Siya akong chatty vlogger, tiga dyan ako, kapitbahay lang nyo ako sa grotto. Namasyal ako sa lugar nyo para makita nga sana yung kung ano yung kayang maitulong, abot ng maitulong natin. Kasi wala din naman akong kinikita sa YouTube. Ito nga ba yung bahay mo? Ay bakit parang tinatanggal na sana? Ano po kasi, pangat rin kung ano yun eh, yung mga magagamit pa namin doon sa taas, gagamitin namin. Hindi na kayo magtatayo dito? Ayun.
isang malaking pagkakamaling bangungot po ata. May Nangyari sa amin. tanggapin mo na lang ano ate. Siguro may plano ang Diyos sa atin ano. Talagang ganun yung buhay ano. Maraming salamat sa anong pangalan mo? Jinky po. Maraming salamat sa iyong pagpapaunlak sa pagbibigay ng kwento sa iyong kapatid. Ito paabot mo sa sa asawa o ikaw na mismo sa nanay mo bilang tulong. Thank you po. Sensya na kayo, ilang kanin tulong. Siguro sa sa linggo panoorin mo ito. Ano? Ano po bang name? Edward T. Lalabas na Kalingap Edward T. Thank you po, malaking tulong. Po yung lugar na yung bahay ni Mika, yung tinangay ng baha nung Lunes nung Bagyong Enteng. Kaya niya po, medyo talagang delikado po siya kasi sentro po siya nung pag-aagos. Yung diking na tayo sa kanila. Kaya ibig sabihin talagang gigibain siya nung tubig. Ayan, kasi yan po. Pag bulusok mo dito ang tuloy. Ayan. Pero nakaikot naman, kaya lang siyempre yung lakas ng pressure ng tubig ay magiging dire-diretso, kaya nawasak po yung mga dike sa lugar na ito. Ayan. Ayan po, parang ilig na rin po yung mga dike. Ayan. Makikita po natin. Ayan. Ayan hanggang doon. Ayan. Ayan mga yan. Ayan. Ayan sa, ayun ang dike sa yung padugtong sa dulo. Ayan. Ayan nyo po yung mga dinaanan. Ayan. Parang ano na siya. Parang kasama na siya sa ilog. Nasawi. Dito sa lugar na ito. Dito. Ayan. Ito kasi yung bahay po daw sa lugar na ito. Ayan, wasak din. Pero sa kabilangan, dike doon. Meron din yung mga bahay na nawasak. Barangay Tandakot yun naman yun. Nagkakatuwaan yung mga bata. Ayan mga kaibigan, mga kalingap. Nandito tayo sa pwesto ng tinatayan ng bahay ni Mika. Yung tinangay ng baha ng nakaraang Lunes. Ito po mismo, tinatayan natin dito. Pero walang bakas na makikita natin ng may bahay dito na tayo dati. 4 na bahay daw ang tangay sa lugar na ito. Pero ito nyo, mga graba, puro bato na siya. Hindi mo makikita yung mga bahay na nakatayo. Dahil nga sa lakas ng tubig na sumama yung mga bato at nasira yung digi. Parang yun na lang sa bandaron, yung natin nga bubong. Pero doon sa kabila doon, sa pinangatot ng galingan, ang bahay doon na nasira din. Dahil mga kalingap, birthday natin bukas. Ating sabihin natin pagsasalusaluan. Gamitin na lang natin dito pagtulong kahit na lang yung lona. Bigyan natin yung 5 pamilyang nandito ng isaraan para makapagtayo sila o magamit ng dingding temporary sa kanilang tahanan. Ayan. Maraming salamat po sa nagpabot ng blessing sa ate ko, kay Manang B ng Israel, at kay Mia Moore official, ayan, makawalan. Maraming salamat po sa inyong tatlo. Kung bibigay niyo po kapag birthday ay tutulong na lang natin dito sa mga nasalantaan ng bagyo ng Enteng sa lugar na ito. Ayun niyo po, wala kayong makitang bakas na bahay yung diba. Nakita niyo parang ilog na nawalan ng tubig. Dito sa pinatayo natin yung bahay na tinangay kung saan dito nakatira si Mika yung namatay. At nilibing niya siya. Pinahalos na yung mga tao doon yung araw na ito, araw ng Biyernes, September 6. Bukas babalik tayo dito at gagawin natin. Bigyan natin yung sinasabi ko yung doon para sa kanila, para makatulong kahit paano kung samantala nilang masisiling. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mga kalingap, hanggang dito lang. Bye-bye.